So, ang i-explain ko po, yung interpretation ng Christian Reform Church about the 7 churches of Asia. Okay. So, mamaya malalaman ko po kung halos parehas ng point yun sa inyo. Okay, ito po yung librong gamit namin. Kumanan sa Pauli, Victory of the Lamb, A Study of the Book of Revelation, na author si Chester C. and Bonnie Ball O'Brien. Bali sila yung Reformed pastor. Sila po yung nagturo sa Southern Baptist Theological Seminary. Okay, so dito po sa makita ko. Lagyan mo kaya na ilaw. Okay. So, para sa amin po, yung 7 churches of Asia, hindi po siya literal na religion and denomination. Kundi po, ito po ay sumasagisag doon po sa 7 successive period sa church history. Ito magkakaibang uri ng panahon na nangyari sa kasaysayan ng Iglesia. So, bawat churches po, may mga definition po yan, may mga naging failure, may mga naging accomplishment. So, dumako muna tayo doon sa Church of Ephesians. So, ang Church of Ephesians, ang sinasagisag niya, yung calling of period. Ang calling of period. During those time na nung si Apostol Paul ay nangangaral, ipinagpaon na nila na mayroon pong manlalamig sa pananampalataya. Yun po yung period. Naganap po yan during those time ng mga apostles. Ang pinaka-hint po ng verse niyan, ito po sa Revelation chapter 2, verse 4. Cooling of period. So naganap yan, Cooling o cooling? cooling. C-O. Cooling of period. Yung panlalamig sa pananampalataya. Naganap po yan during the time of Apostle Dalawang F. Cooling of period. Next. Yung tinatawag nating Church of Smyrna. During the Church of Smyrna, idinatali po dito na ang iglesyang ito ay nagdaan po sa tinatawag na persecution. Ang pinaka-hint po na verse niyan is verse 10. Okay, fear not the things which thou art about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. But thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. So dito po, yung period of persecution ng persecution niyan. During the time of the 1st century AD, nung time ni Emperor Nero and Constantine, ay Nero and Domitian, wherein yung mga Christian ay pinipersecute, walang awang pinagpapapatay, sapagkat gusto nila na talikuran yung pagiging Kristyanismo at sumamba sa kanilang paganism belief. So yan, Church of Smyrna. Next, Church of Pergamo. Yun po ang a time of union with the world. Dito po papasok pa lamang yung mga bulaang mga ngaral. Time of union with the world. Union with the world. Time of union with the world. Yung word dito yung mga makasalibutan, particularly yung mga false teaching na tinutukoy dito.
And Peter, si Apostle Peter, dito po sa, meron po ng Bible. Yan, 2 Peter, yung babala tungkol sa bulaang puro. 2 Peter chapter 2 Peter. Ay, ito na lang. Acts chapter 20 verse 29. 20 verse 29. Okay. For I know this, that after my departing shall grievous wolf enter in among you, not sparing the flocks. So may mga lobong maninila. Pinagpauna rin po yan ng mga apostol na darating. So during the time of the Pergamos, ang pinaka-hint po niya na verse is Revelation chapter 2 verse 14. But I have few things against thee, because those has their some. Merong iba that hold the teaching of Balaam, who taught Balaam to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat sacrifice to idols, and to commit fornication. So may papasok po, may unti-unti po diyang papasok na mula ang tagapagturo during the time of the Church of Pergamo. Kung dito, pumapasok pa lang, sa Thyatira, iba naman. Dito nagkaroon na ng spiritual corruption sa simbahan. Dito po yung, ang fulfillment po niyan, time of spiritual adultery. Time of spiritual adultery. Okay. Ang pinaka-hit po na verse niyan, verse 20, chapter 2, verse 20. But I have against thee that thou samest the woman Jezebel, who called herself a prophetess, and she teaches and seduceth my servant to commit fornication, and to eating sacrifice to idol. Dito po sa aking komentary, yung Jezebel po, sumasagisang po dun sa Roman Catholic Church, kung saan nagpasok na po nung maling katuruan na kontra dun sa turo ng mga apostol. So dito po sa Thyatira na yan, talagang totally nagkaroon po ng corruption dun sa original teaching ng mga apostol. From the time of the scripture alone, nagpasok na sila nung mga tradition, mga oral tradition na kontra dun sa turo ng mga apostol. For example po, yung iconology. Pag sinabi natin iconology, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga rebulto. Secondly is the veneration of the Virgin Mary, yung sinasabing ina ng Diyos. Inanap nila yan because of dun sa early paganism belief ng pagsamba sa Diyos na si Madonna. So dito po, unti-unting pumasok, nag-mix yung Christian belief sa paganistic belief. Ayun sa Thyatira. So marami pa dyan, yung Holy Rosary. And ang pinakamalala po, yung banning ng pagbabasa ng Holy Scripture sa mga tao, na ang may karapatan lang humawak ng Holy Scripture ay ang mga kardinal at ang mga matataas na may katungkulan sa Roman Catholic Church. At ang translation po ng Bible is into Latin, which is ang makakaalam lamang po nun, yung mga may matataas na intellectual na tao, yung may matataas na pinag-aralan. So yun po yung sa fulfillment nung sa Thyatira. Ayun, doon na po tayo sa Sardis. Doon po sa Sardis, kakaiba naman po.
Iba naman po nangyari dito. Yan po ay season of reformation. Yan po yung tinatawag na reformation period sa Church of Sardis. Ang pinaka-hit po niya ng verse 3 to 2. Chapter 3, verse 2. Be thou watchful and establish the thing that remains which were ready to die, for I have no works of thine perfected before my God. So ang original po talagang teaching ng mga apostol is salvation by grace. Dito, nung pumasok po yung spiritual adultery, dito po pumasok yung salvation plus tradition plus good work. You will not be saved kung hindi ka sumusunod doon sa tradition ng mga Katoliko, Roman Catholic Church. Dito sa season of Reformation, binalik po nila yung original gospel ng mga apostol na salvation by grace. During those time, dito po pumasok si Martin Luther and John Calvin. Ang una po nilang tinuliksa, yung tinatawag na indulgence. Yung patay na kailangan mo pang maghulog ng mga abuloy, gano'n. Yung sa kapanalangin, sa abuloy, mag-aabuloy ka. Yun po yung time na yun na unang tinuliksa nilang Martin Luther. And then after nun, sa kanila ibinalik yung original gospel na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. So yan yung sa Church of the Sardis, season of Reformation. And during those time, naging open book na po yung Bible. Na-translate na po ang Bible into the English, kaya marami na pong nakakabasa ng Bible. Next is the Church of Philadelphia. Yung Church of Philadelphia, a period of missionary opportunity. Okay. Ito, ang pinaka-hit na verse niyan, chapter 3, verse 9. Behold, I give of the synagogue of Satan of them that say they are Jews and they are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet and to know that I have loved thee. So ito po yung pinaka-hit ng missionary. So during those time, nagkaroon na ng Reformation, naging open na yung Bible to the public. Doon na ako pumasok yung paglaganap ng Ebanghelyo. Actually, marami po yan. Nagkaroon po ng Protestant movement, Anglican, Methodist, Presbyterian, na ang layunin po nila, salvation by grace, at ipalaganap po yung Ebanghelyo ng kaligtasan. Next is Laodicea. Laodicea, ang fulfillment po niya, it differences before the second coming of Christ. Dahil naging open na po yung Bible. Naging open book na po yung Bible, lahat maraming nakabasa. Nagkaroon na po ito ng iba't ibang denomination sa iba't ibang religious organization. For example, sa Baptist, pakisulat po muna. People's right? Time of timid indifferences. Time of timid indifferences. Indifferences. Timid indifferences before the second coming of Christ. Ito yung mga indifferences, ito po yung pinaka-hit. Revelation chapter 15 at chapter 3 verse 15 hanggang 17.
version. Scientific indifferences. So dahil naging open po yung Bible, during those time ng Church of Laodicea, nagkaroon na po ng iba't ibang doktrina, iba't ibang denomination, dahil po sa different interpretation ng Bible. Talaga pong nakahula yan na magkakaroon po ng indifferences before the second coming ng ating Panginoong Jesucristo. For example, sa Baptist, nagkaroon ng division, fundamental and the reform. Sa Presbyterian, actually, Protestant lang po yan nagkasanga-sanga. From Protestant, nagkaroon ng Arminianism, Calvinism. Iba yung doctrine ni Arminian, Calvinism. Sa Arminianism, nagkaroon ng sangayan, Methodist, Foursquare, Full Gospel, Wesleyan, Holiness Movement. And sa Calvinism, may Reform, Baptist, may Christian Reform. Actually, yung Assemblies of God, isa rin yan sa mga Reform din. May mga Reform din sila, may mga Arminian view. So, diyan po papasok yung fulfillment at Church of Laodicea. May mga indifferences na mangyayari. Different denomination, different interpretation sa Bible na magaganap po yan bago dumating yung second coming ni Cristo. So, yan po yung aming stand sa 7 churches ayon dun sa Christian Reformed Church. Okay, may question? Question. Oo, tanong mo na. May question.